Nagulat na lang po ako na pumasok po sa kwarto. Yung po bang pangyayari na yung ginusto mo din? Hindi po. Na-depress po ako noon. Sobra po. As in, parang gusto ko na po magpakamatay. Itong baby nyo, siya pala ay bunga din ng kahalayan. July 11, 2025. Sinubukan ng aming team na pumunta sa bayan ng Laguna. At habang patungo nga kami ay nagkaroon pa ng kaunting aberya. Pero sa awa ng Diyos ay naging maayos din naman lahat. Meron nga kaming natanggap na mensahe na may nangangailangan daw ng tulong sa bayan ng Laguna. Kaya kami ay magbabakasakali kung ano ang kaya naming maitulong sa kanila. At ng mga oras na to, halos wala pa talaga kaming alam sa kung ano ang kwento na aming madadatnan. And all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for the missing piece, but looking for a song to sing to calm this heart inside of me. Oh, it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any scar, higher than any star I reach. Oh, it's the love. Nang mga oras nga pala na to, sa totoo lang ay wala pa rin talaga kaming kain ng aking team. Kaya minabuti namin na bumili na lang din muna para nang sa ganon ay magkalaman ang aming mga tiyan. Rainfall, dry ground, light in the darkness and wind in the sail. At makalipas nga lang ang 2 oras mahigit na pagbabiyahe namin at 40 minutos na paghahanap sa kanilang tahanan ay natagpuan na namin. So guys, magandang hapon sa lahat ng mga manonood po natin at patuloy kami na nagpapasalamat sa inyong suporta na ibinibigay sa mga ginagawa naming videos, sa mga pagtulong na ginagawa namin. Ngayong araw, nandito ang Team Marcos sa Calamba, Laguna para po maghanap ng pwedeng matulungan. So ngayong araw, meron kaming nakita na pwede nating mabisita. So totally hindi po kami nakarating talaga sa kanila. Nakita lang namin through Facebook, humihingi siya ng tulong. So puntahan natin ng team para malaman natin kung anong kakayanan ng Team Marcos na maitulong sa pamilya na ito or sa mag-asawa na ito. Kaya ito, pupuntahan natin doon sa dulo. Doon yata sila nakatira. So ready na kayo? Ready na? Ready na? Ayos naman, kamusta muna ang biyahe natin? Kamusta? Busog. Busog kasi kakailang namin eh. Busog lang. So kumain na muna kami bago kami mag-mission para alam mo yung ready na talaga. Okay? So magto-12 na. So puntahan na po natin. Pagdating nga namin dito sa kanilang tinitirhan ay dito namin nakita na sila pala ay nangungupahan sa isang napakasikip na kwarto. Ngayon guys, ay nandito na tayo sa tahanan ni Ate, anong pangalan mo? Angelica po. Ni Ate Angelica. So Ate Angelica, ilang taong ka na po? Magta-21 pa lang po sa August 3. Magta-21? Opo. Okay. So, anong nangyari kasi nito guys, ang sabi namin, mag-mission tayo ng Laguna. Tapos, kung sino yung pinakaunang ma-open natin na Laguna area, pupuntahan natin. So ngayon, nakatanggap ako ng message sa kanyang kinakasama ngayon. At yun nga, napag-desisyon na namin na since sila ang naunang i-open natin, sa kanila kami nakapag-communicate hanggang sa naituruan nila itong location at ito yung hinanap namin kanina. Hanggang sa ngayon, nandito na kami. So yun yung short story kung bakit nandito kami ngayon sa kanila. Okay, Ate Angelica, ikaw po ba ay nagtatrabaho sa ngayon? Nag-stop po ako kasi po 8 months. Nag-duty pa po ako 8 months. Anong duty mo dati? Saan? Bodyguard din po. Ah, ganun din? Opo. Okay. So, saan naman yan? Saan lugar naman yan? Ganun din po.
companies? Or... Opo, companies po. Magkasama po kami sa trabaho. Okay. So, ang kanya pong kinakasama dito guys ay isang, ano bang tawag yan, lesbian? Not pure lesbian po. Parang may, ano po siya na... Kumbaga may puso pa ding Opo. pagkababae. Opo. Okay, so, kumbaga sa madaling salita, hindi pure na lesbian. Kasi ang lesbian, sa bagay, ganun talaga lesbian, di ba? May pusong... Ay, hindi. Ang lesbian yata is talagang... Totally po. Totally, ano talaga yun. Okay. So, sige. Maiba ako. Dito, sa tinitirhan ninyo, ano ito? Nangungupahan kayo? Nangungupahan po kami, every month po ay 2.5. Ang kuryente po din po ay out po yung kuryente. Okay. Labas ang kuryente dito. Kasi po gawa po na may bata po kami, 24 hours ang electric pan, ang ilaw po. Kaya in-out po yung kuryente. Okay. Pero ibig sabihin na nagtatrabaho sa inyo ngayon siya lang. Opo. Kumusta naman ang kinikita niya? Sumasapat ba? Hindi po sumasapat. Gawa po ng kailangan din na po magbigay sa side ng pamilya niya. Kasi po, sa kanilang pamilya po, siya na lang po yung walang asawa. Kaya siya na lang po yung naasahan ng mother niya. Ng nanay niya. Opo. Pero kayo, Tubong Laguna ba kayo? Po. Tubong Laguna, taga Hindi dito po. talaga? Taga saan kayo? Taga Bataan po kami. Hala, layo ang narating niyo. Opo. Hindi po dapat ako dito makapagtrabaho. Oh. Sa Tiyahin po dapat ako. Ano nangyari? Ang gawa po niya, hindi po pala totally po na sure ang Tiyahin ko pa. Pero nasa biyahe na po ako noon. Ay, hala. Kaya kinontak ko po siya. Ayun po, dito po sa kanya po ako natira. Dati mo na siyang kaibigan. Yes po, kasama ko po siya sa trabaho. Dati Taga po, Bataan din siya. natrabaho lang po siya, naligaw lang po siya doon. Pero ibig sabihin, naging magkaibigan na kayo sa Bataan. Opo. Before pa siya pumunta dito. Opo. Okay, ba't nangyaring gano'n na yung tita mo kukunin ka tapos kung kailan sa biyahe ka na, hindi pala sigurado? Opo. Gawa bakit nung ganun? magre-resign na din daw po pala siya. Ayun po ang ano na. Hindi sana before ka magbiyahe, sinabihan ka niya. Opo. Gusto ko rin po kasi makapagtrabaho. Gawa po na may paano first na lang baby kung, po ako. Kung wala siya, paano na lang kung Ayun wala nga siya? po. Baka po saan po ako pulutin po. Baka maging pulubi lang po ako pagka hindi po. Grabe. Tinan nyo, kung, Kasi first time ko po magbiyahe ng malayo talaga. kung nagkataon guys na si ate Angelica ay nagkataong, alam mo yun, na wala talaga siyang contact dito. Marahil ngayon, kagaya na sabi niya, palaboy-laboy siya dito. Kaya sa isang maling desisyon lang talaga sa buhay natin, maraming pwedeng mangyari. Kaya dapat, sure talaga, di ba? Sinabak ko po magtrabaho kahit hindi ko po alam kung paano kung uunahin yung hakbang ko po sa buhay ko. Gawa po may first baby po ako. Nasaan yung baby mo? Nasa side po ng dati ko pong kinakasama. Okay. Ilang taon na siya? Magpa-5 din po sa August 15. Magka 5 years old na. Itong baby mo ngayon, ilang taon na to? 1 year pa lang, pakaka 1 year lang po. Kaka 1 year old lang. Okay. So guys, gusto ko tawagin natin si yung kanyang kinakasama. Ano? Ate ano pangalan niya? Ate Mary Grace? Ali po kayo? Dahan. Okay, pwede ba kayo magtabi dito? Kahit Sige po. kilala ako sa gilid. Sige po. Ibay dito ka daw. Tandaan lang. Okay. Upo ka, Mayos. So ito si Ate Mary Grace, siya yung nag-contact sa amin. Ate Mary Grace, bakit naisipan mong kami ang kontakin mo? Siyempre po sa nakita ko rin po kasi yung mga video nyo, marami kayo natulungan kayo. Naisipan ko rin na baka sakali po matulungan nyo rin kami. Tapos nagkataon naman na talagang nag-uusap na kami na Laguna yung sunod naming destinasyon. Tapos sabi ko nga kung sinong first na ma-open ko na Laguna area, pupuntahan namin. At yung sa'yo ngayon na-open ko noon. Kaya nakipag-communicate ako sa'yo agad. Okay, so matanong ko lang, curious lang ako guys. Kung ang anak mo ay nasa side ng una mong asawa at sabi mo yun ang first baby mo, so sa madaling salita, iba yung papa niya. Yes po. Nasaan yung papa niya ngayon? Ayun po, wala na po kami contact sa tatay niya mula po nung umalis po. Hindi na po nagpakita yun, walang contact po. Paano walang contact? Simula nung pinanganak siya? As in, nung mula po na buntis po ako, wala po talaga. Kahit isang message lang po, wala po talaga. Ay, ganun. Opo. Paano? Doon, hindi pa kayo? Kami na po. Paano nangyaring kayo nagkaroon ng tatay to? Kasama niya po sa trabaho po dati. O, tapos? Ngayon po, nalasing po ako ng gabi po noon.
Kumbaga po, parang kami na lang po ata natira sa boarding house na yun. Hindi ko po siya close po na nun kasi hindi ko naman po nakakausap yun eh. Tapos po nag-inuman po kami nun. Nagulat na lang po ako na pumasok po sa kwarto. So yun po, biglang ginawa niya. I guess, ako po kasi hindi naman po akong parang wala na po akong person nun. Wala ka ng lakas. Opo, kasi sobrang lasing na po ko nun kasi patay na po lahat ng ilaw kasi nun. Pero alam ko po na siya yun. Siya po yun kasi alam ko po yung ano niya eh. Sa madaling Boses. salita, Ate Angelica, tatanungin lang po kita. Yung po bang pangyayari na yung ginusto mo din? Hindi po. Hindi po talaga. Kaya po nung nangyari po na nangyari na na-depress po ako noon. Sobra po. As in parang gusto ko na po magpakamatay. Kaso inisip ko po yung isa kong anak. Paano pag wala ako, kawawa po yung panganay ko. Sa madaling salita pala, Ate Mary Grace, ito, parang lumalabas na ano ito. Parang rape gano'n? Kasi hindi niya ginusto eh. Opo. Kung kung po sana yung lalaki, kung talagang gusto nila pareho, dapat po nakipag-usap siya sa akin o makipag-chat siya kahit sa chat mo lang. Kaso lang po, lahat po ng account na ginawa ko para po makontak siya, tinatanong ko siya kung bakit, ano nangyari, wala po binablock niya po siya. So it means, ito po yung ginawa niya, na intention niya po talaga. Tapos, kinontak po siya ng kapatid ko na hindi ko po alam kasi na kinontak po nila kasi din po sa ma-open sa kanila nang nangyari sa akin kasi natatakot po ako sa mother ko na baka atakehin po ulit baka saan pa po Ibig sabihin niya mapunta. nangyari sa'yo na hindi ko mabanggit kasi guys eh. Ibig sabihin parang sige maging ano na lang tayo. Sige mag-ano na lang tayo. Ibig sabihin masabi natin yung pamumulest siya sa'yo hindi alam to ng side mo. Hindi po. Pero ngayon alam na. Opo, nung medyo malaki-laki na po tiyan ko. Tsaka nalaman. Ano Opo. sabi nila? Pinapawi po nila ako kasi po baka po ano pa mangyari sa akin dito. Ang inisip ko lang po, pag umuwi po ako, magiging pabigat lang din po ako sa kanila. Kaya nag-usap po kami ng dalawa na habang lumalaki tiyan ko, magtatrabaho po para makapag-ipon po sa papanganganak ko po. Grabe itong ano natin guys. Hindi ko alam bakit nilalapit sa atin agad yung mga ganitong ano, sitwasyon. Yung mga ganitong case na matutulungan like Ate Ninya, di ba? Na ngayon nasusundan na naman ng ganito na pangyayari. So, grabe. As in ngayon, hindi, kahit kontakan nyo, wala talaga. Wala po. Ngayon, kinontak po siya ng kapatid ko. Ang jowa po niya ay yung nag-reply na ako daw po yung lumalapit sa jowa niya na ako daw po yung parang lumalandi po. Eh, hindi ko po kakilala ang jowa niya. Hindi ko po ka-close kahit as in na yung close po na usapan lang po na ganyan. Wala po talaga. Ibig sabihin ko, nung that time na nagkainuman kayo, anong meron? Bakit nagkainuman kayo doon? Ay, hindi po kami nagkainuman. Kumbaga, na wala. parang may inuman po sa baba. Kasi di po siya nakikipag-contact po talaga kahit saan kanino mga Ibig kasama sabihin, namin doon. bukod yung inuman nila sa pinag-iinuman mo. Opo. Ano, Hindi, tama ba? hindi po matino po siya nun eh. Matino po siya Ah, nun. hindi siya totally lasing. Opo. Ikaw, sino mga kainuman mo that time? Mga babae din ba? Lady Guard din? Or, Mga babae po. okay, so baka kasi malabuan yung mga viewers natin. Baka sabihin nila, bakit kasi nakipag-inuman ka sa lalaki? So sa madaling salita, mga Lady Guard. Opo. Tapos, that time na nandoon ka na sa kwarto mo at nagpapahinga ka na, Opo. biglang pumasok. Bigla pong pumasok. Na hindi ko po alam, kasunod ko po pala. Nasaan ka naman nun, Mary Grace? Naka-duty po. Ay, grabe. Parang natsimpuhan pala, no? Lahat po kami halos po nung gabi na yun, ay panggabi ng mga, yung guard po na nandun, na naka-boarding house, lahat po panggabi, sila lang po yung nandun. Parang na-timing po na, sila lang po nandun, sa kanya po nagawa yun. Ano ito bang lalaki taga dito din? Ang Bechuin po kasi siya na nandito po dati. Magang ngayon po, may dalawa po kasi tuwing na dito. Ngayon nandyan pa? Opo, yung isa po. Okay, pero hindi talaga sila totally taga dito. Hindi po. Taga saan sila? Taga Zamboanga daw po. Zamboanga. Okay, so hindi ba siya Muslim? Hindi ko po alam. Wala po kasi yung pagkakinalan po sa Okay, kanya talaga. kasi hindi nyo talaga siya kaklose Opo. totally. So ngayon, sa madaling salita, nandoon siya sa lugar nila. Bumalik na doon. Ang sabi daw po, bumalik daw po doon. Ngayon, kinontak ko po yung
tiyuhin niya, nagawa po nung nagkasakit to, nanghingi po kami ng tulong. Oo. Ang sabi po ng tiyuhin, nasa Bicol daw po. Ayun daw po ang huling, ayun daw po ang huling contact nila doon, pero hindi na daw po nagre-reply mula po sinabi na manghingi kami ng tulong. Grabe guys to. Ibig sabihin pala, parang atinin niya nga talaga. Kasi itong baby nyo, as bablard natin yan, itong baby nyo, huwag na lang natin pangalanan, siya pala ay bunga din ng hindi magandang, alam mo yun, ng bunga din ng kahalayan. So, ano bang gusto nyong maitulong namin sa inyo? Hindi ko na-expect ang ano natin sana ay, kumbaga, akala ko last na natin na matatagpuan yung pangyari kay Ate Ninya, di ba? Kasi sabi ko nga sana naman wala na tayong matagpuan na ganung kwento ulit ng buhay na naabuso yung mga babae. So ngayon ito na naman yung kwento na yon. So, okay, ganito na lang. Ano ba yung gusto niyo maitulong namin sa inyo? Ma-contact ko sana yung father niya na magsustento po. Kahit magkano po kasi naawa din naman po kami, anak ko siya. Namatayan din po siya ng anak na last 2 months lang po ata. Paano nyo nalaman yun? Sa tiyuhin po. Balita lang sa inyo? Opo, sinabi po sa amin na namatayan niya po ng anak. Kaya po naawa din po ako na baka gustong ano yung bata. Nasustentuhan po. Ay, nagbala ko na din po sana na magsampa ng kaso. Kaso po, naawa din po kami. Anak din po kasi. Baka namatayan din po kasi siya ng Okay, anak. so kayo ba na pag-uusapan nyo yan since kayo mag-partner ngayon? Yes po. Since kayo mag-partner na pag-uusapan nyo, anong napag-uusapan nyo yan? Kung ano po yung desisyon niya, ay supportahan ko na lang din. Okay, so si Angelica, ang decision niya ay nagbabakasakali siya na mapanood na lang siguro tong video natin ng kanyang tatay. So, huwag niyo kalimutan na i-share to para makasakali makarating sa tatay niya at magkaroon ng konsensya na yung kanyang iniwan dito ng anak ay kailangan din ng suporta niya. So, ginawa niya ito eh. Kumbaga, ginawa niya to. So, dapat bilang lalaki ay huwag nating takbuhan yung responsibilidad. Alam niyo, para sa akin, ang pagiging lalaki, hindi yung sobrang tapang mo na nandiyan ka sa kalye, nag-aamo ka dyan ng away. Hindi yun yung pagiging tunay na lalaki para sa akin. Ang tunay na lalaki, yung hindi tinatakbuhan o natakot sa responsibilidad sa babae. Kagaya nito, tinakbuhan niya yung ginawa niya. No? Kasalanan na nga yung ginawa niya, tinakbuhan pa niya. Diba? Maano man na sana kung hinarap niya, o sige, pananagutan ko naman, di ba? Baka naunawaan mo pa. Pero sabi ko sana kung nakipag-usap lang siya sa akin yung maayos, kung naipaliwanag niya sa akin kung ano yung nangyari. Baka sakaling ano, kaso kahit isang sorry o isang pasensya, wala mo nga ako narinig sa kanya. may gusto ako sa yung tanong, Mary Grace. Since that time kayo na magkasintahan, anong pakaramdam mo nung malaman mo yun? Ito, nasaktan. Kasi isang taon ko na po siyang jowa rin. Nasaktan din po ako. Kumbaga, hindi man sa parang naapakan masyado ng aking pagkata. Pero iniisip ko na lang ng time na yun. Iniwan na siya ng kabundo sa kanya. Kung iiwan ko pa siya, paano na lang sila? Kawawa. Kawawa yung bata. Ang bata, sa bata, wala namang kasalanan ng bata. Kasalanan ng matanda, pero yung bata wala talagang kasalanan ng bata dyan. Kaya sabi ko, hanggat kaya ko, paninindigan. Kung anong kaya ko maibigay na buhay nila. Para ang tama. Kasi, wala eh. Kung baga, yung tatay niya walang bayad kung tawagin ba. Kasi takot nga siya sa responsibilidad, takot siya sa tinakbuhan nga niya. responsibilidad na ganyan. Akin mo kahit isang 9 na buwan siyang nagbuntis. Yung bata, ni isang nihay ni Huy. Kung makipag-usap man lang siya sa amin, kamusta na yung ano, Huy, kamusta na yung Wala. andyan yung tsuhin niya, manong magchat-chat, kamusta na yung ganyan yan. Wala man lang. Kaya, wala talaga, walang paninindigan lang, ano. Magdidi ka na, para di ka nagagalit. Dede na ikaw. Didi na. Ikaw na may ingay. Okay. Hindi ko ingay. Para sa akin naman, tama din naman sinasabi ni Ate Angelica na kung may ano din yun, although nagkasala siya, pero yun nga, kung may pamilya din, minsan may isip mo din kasi kung mabuti ka kasing tao, gaya nila Ate Angelica, naiisip pa nila ha,
sa likod ng ginawa sa kanya, naiisipan pa rin niya na may anak yung tao, na kapag naipakulong, kawawa naman yung may iwan na anak. Diba? So naisip niya pa yun, di ba? Kahit na siya yung ginawa ng hindi maganda. Okay, sige. Ganun na lang gagawin natin. Magbabakasakali tayo. Ibigay niyo na lang sa akin yung kahit pangalan na lang, walang apelyido. Anong pangalan niya? Mark Louie. Mark Louie po. Mark Louie. Okay, Mark Louie. Sir Mark Louie, kung mapanood mo to, wag ka sana magagalit sa kanila, no? Kung na-share nila sa amin tong story na to, kasi hindi naman po sila para ipakulong pa kayo eh. Ano na lang, tulungan niyo po sila. Kasi siya lang po nagtatrabaho sa ngayon, lady girl lang po siya. Kaya sana po, tulungan niyo po itong si Angelica. Yun lang naman, makipag-communicate po kayo sa kanya or sa amin. Pwede po kayo mag-message. Ano? Mas pwede naming ipaabot sa kanila. Kung ayaw nyo, nahihiya kayo sa kanila makapag-usap sa amin, pwede open kami, kakausapin namin kayo. Tapos sabihin nyo lahat kung anong gusto nyo sabihin. Makikinig kami. Yun lang. Okay, so ano bang plano nyo? Talagang dito lang talaga kayo? Wala ba kayong plano umuwi sa mga lugar ninyo? May plano po ako umuwi. Gawa po ng iiwan ko po siya sa mother ko yung baby ko. Makapagtrabaho po ako. Okay. Kasi kailangan ko din, Sige, punta muna kayo para hindi siya magalit. At nagagalit. kailangan ko din po kasi suportahan yung first baby ko. Kasi naawa din po ako na nag-aaral na din po kasi. Kaya kailangan ko din po suportahan. Putahan. Naawa din po ako sa mother ko na may sakit na din po na di na rin po nakapagtrabaho. Tatay ka po ba ngayon? Yes po, may father pa po. Ate Angelica, may tanong lang ako sa'yo. Nung that time na nangyari sa iyo yung ganun, paano yun nung pagising mo? Anong reaction mo? Hindi na po ako nakatulog nun. Parang 2 araw na po ata akong hindi nakatulog nun. Tapos di na po kumakain. Tubig lang po ng tubig. As in, na-depress na po talaga ako nun. Tapos umuwi po ako sa amin nun. Parang 1 buwan na po ata nangyari nun. Umuwi na po ako sa amin. Ngayon ay parang ganun din po nangyari. Kala ko po pag umuwi ako sa amin, makakalimutan ko pa po. Bumalik din po ulit dito. Kasi gawa po hindi ko rin po talaga as in parang ginagabag ako na konsensya ko na kailangan ko talagang sabihin sa kanya yung nangyari sa akin. Tapos po nung that time po na parang nalalaman ko na parang may senyales po ako na buntis po ako na yun. Mas lalo po ako natakot na sabihin po sa kanya. Kaya hinintay ko na lang po talaga na Makita niya. opo. Tapos paano mo inopen sa kanya? Paano mo sinimulan? As in, hindi po talaga ako yung nagsabi po sa kanya. Ibang tao. Yung tsuhin lang po talaga ang una kong sinabihan. Tapos sinabi niyo tsuhin sa kanya. Nung unang-una pong ginawa ang unang araw po na nangyari po nung ginawa po sa akin ng pamangkin niya, sinabi ko na po agad sa tsuhin niya. Anong action ginawa niya? Nagalit po, yun, parang kinontak niya yung pamangkin niya. Tapos di na rin po Ibig sa sabihin sa kanya. madaling salita, hindi kinukonsinto ng Yes po. tiyuhin yung ginawa ng pamangkin niya. Opo. So saludo ako sa tiyuhin nito ni Mark. Ano? Mark Louie po. Mark Louie. So saludo ako sa tiyuhin Mark Louie na kung kayo po hindi niyo kinonsinti nung nagsumbong sa inyo si Angelica. Saludo ako sa inyo doon. Okay. Buti nga po sinabi ko po ng maaga kasi alam ko po na babaligtarin nila yung kwento eh. Alam ko po babaligtarin nila yung kwento nila. Kaya po yung kinabukasan po ng ginawa nila sa akin yan, kinawento ko na po sa tsuhin. Kung sakali po na may magbaligtad ng kwento, alam po na may minapagsabihan na po ako. Para may laban din po ako. Tama. Yun po. Tapos sinabi ko din po sa kanya, lahat po talaga ng detalye ng ginawa po sa akin, sinabi ko na din po. Pinalakas lang po ang loob ko na maglakas mo ng loob. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sabi niya, if na meron kong kailangan, lumapit ka lang sa akin, tutulungan kita. Tapos, yun nga po, sinabi ko po na kontakin yung father ng baby ko. Kahit sila po, hindi po rin po kinukontak din. O hindi nila makontak? Hindi sumasagot sa kanila? Hindi daw po sumasagot. Grabe. So paano nung unang nalaman nitong kinakasama mo, umiyak? Opo, 7 months po, magsi 7 months na po tiyan ko nun. Nung nalaman po na buntis, sinabi na po sa kanya ng tsuhin ko kasi nahalata. Sinausap na po ako ng tsuhin ng
father ng baby ko na sabihin mo na kasi halata na yung tiyan mo. Sabi niya, kasi hindi na kita masyadong matutulungan kasi mas kailangan mo na ng tulong niya. Kasi siya ang mas nakakasama mo, siya ang makakatulong sa'yo sa pagbubuntis mo. Sabi niya, ang ano ko po niyan, hindi ko po kasi na-expect na sasabihin na po pa talaga. Kung kumbaga po, naghintay po ako ng siyempre na kausapin ko siya ng kami mansinsinan po. Ang hindi ko alam, sinabi na po pala talaga sa kanya. Ngayon, inintay niya na po talaga ako na ako mismo ulit magsabi sa kanya. Nung tinanong niya po ako na kung may problema po ba ako, hindi na po ako nagsalita, umiyak na lang po talaga ako. Tapos sabi niya, hintayin mo muna ako na magpalamig kasi mainit pa yung ulo ko. Hintayin mo muna lumamig yung ulo ko. Sabi niya, maya po na bumalik po siya sa akin na nag-usap po kami naman siya kung ano yung usap namin na ano gagawin namin sa bata. Ngayon, ang balak ko po ay muntik ko na po kasi pawalaglag po yung baby na yan. Buti hindi mo ginawa. Siyempre nga po na dumating yung gamot, siya po ang naka-receive. Kaya doon niya po ulit nalaman na magpapalaglag ako. Ibig sabihin ayaw ni God yung gagawin mo. Ano po? Pero pinagsisihan mo ba yun? Pinagsisihan po talaga sobra. Kaya po ang sabi niya sa akin, wag mong palaglag ang bata, tutulungan na lang kita. Sabi niya po sa akin, na tutulungan kita, sige hanggang sa manganak ka, tutulungan kita, wag mo lang palaglag ang bata. Sabi niya sa akin na Bakit mo naisipan yun na ganun? Ano po, depressed na din po kasi ako nung sobra po. Okay, so, syempre guys, bunga yun ng alam mo yun, ng hindi niya ginusto talaga na gawin sa kanya yun. Kaya, iba-iba tayo. Syempre, pag dumating na sa depression, ibang usapan na yun. Talagang mahirap ng kontrolin. Mabuti na lang, pasalamat tayo, nandiyan din si Ate Grace na malalay sa kanya at nagpayo ng mga oras na yun. So, malaking impact din pala sa Ate Mary Grace, ano? Sobra po, laki po ng tulong niya po sa akin. Kahit po sa first baby ko, pagka may hiningi po ako sa kanya na sa first baby ko po, talagang tutulungan niya po talaga ako. Kaya laking pasalamat ko po talaga sa kanya na dumating siya sa amin po ng bata. Grabe. Talagang marunong talaga si God kapag alam niya na kailangan mo ng tulong. Nagamit siya ng tao para ipadala sa'yo, para gamitin, para matulungan ka. Grabe. Kung sakali man na hindi kasi siya sa ano yung gusto mo sabihin sana sa kanya. Parang napanood niya na lang ito. Sa partner ko po. Na salamat sa lahat kasi tinulungan mo ako. Hindi mo ako iniwan mula nung nalaman mo na may nangyari sa akin ganito na hindi ko ang mismong tao na palakas ng loob sa akin. Kahit naman sobrang dami kong problema na alam mo yun na sobrang dami kong problema na naghiwalay kami ng dati kong partner na ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na wag sumuko kasi alam mo yan na nagbabalak talaga ako na mag-ano po talaga suicide. Binigyan niya po akong lakas ng loob. Salamat sa pag-aalaga, salamat sa tulong na binigay mo tulad ng ikaw ang nagpo-provide ng kailangan ng baby ko. Kahit na alam mo wala akong trabaho, kahit wala akong income, na ikaw ang nagbibigay. Ginagawa mo ng paraan lahat. Kahit na anong oras, kahit anong ano po, kasi sinong tao na mahingan niya ng tulong, ma-provide na po. Opo. Ang ano po namin ay, sa lugar po kasi namin, lagi po nababagyo, kaya po nag-decide po siya na dito kami tumira, makasama niya kami. Para may inspiration daw po siya na mayroong bata sa bahay. Kasi napamahal na po siya sobra sa bata. Mahal na mahal niya po sobra yung bata. Kaya nakikita ko naman po, mahal na mahal niya yung bata. Kahit nga sabi niya po sa akin, kahit maghiwalay man kami, pero yung bata hindi niya pababayaan. So, bibigyan pa rin po niya yung bata. Okay. So, Ate Angelica, mayroon na ako sa iyong gustong tanong. Dito sa pamumuhay niyo dito, ano yung isa sa hindi mo makakalimutan na karanasan ninyo? Nagutuman ba kayo dito? Hindi naman totally po nagutom. Kumbaga nagkakataon po na sobrang hirap po ng buhay. Araw-araw na namumblema ka paano magsasurvive sa kinabukasan.
sa panibagong kinabukasan na naman, saan tayo kukuha ng pang-ano natin ng panggastos araw-araw. Lalo may bata po kami, nagda-diaper, gatas. Paano pa po kaya kami magkasakit? Di naman po sa hinihingi na magkasakit po yung bata. Saan po kami kukuha ng panggamot ng bata? Kung okay po sana kung may extra po kami. Kahit extra po, wala din po kami extra. 1 year na po yung baby ko, hindi pa po napapabinyagan. Gawa na wala din po kaming extra. Okay, 1 year na siya? Yes po, hindi pa po napapabinyagan. Ganito, may payo ako si Ate Angelica. Tama yung sinabi mo kanina na gusto mong iuwi sa parents mo muna Opo. itong anak mo. Kasi sa pamamaraan mo na yung makakapagtrabaho ka, mas may puprovide mo din yung needs ng anak mo. Opo. At bukod doon, dalawa na kayong magtutulungan. Opo. Diba? Mas magiging magaan-gaan yung buhay ninyong dalawa. So, kailan mo ba plano o balak na may hatid? Hindi po sigurado kung anong buwan po na may iuwi ang bata. Kasi naawa din po ako sa mother ko. May sakit na din po Ayaw nga kasi. pala. Wala ka bang mga kapatid doon na pwedeng mapasuyo? May family na din po sila. Mga family na din. Ang balak po kasi namin na magpaupa kami kasi ang layo po kasi. Ang layo po ng Bataan. Okay. Oo nga, tama naman. So, ito yung buhay din talaga ng ano, alam mo yun, na nasa, minsan kapag nakikipagsapalaran ka sa syudad, ito yung reality talaga, na akala nung iba din, ng mga nasa probinsya, porque pumunta tayo sa syudad, tayo ay masarap ang buhay. So, ito yung example, sila Ate Angelica na ang hirap po talaga. Kasi dito sa syudad, lahat bayad. Bahay, ilaw, kuryente, tubig, lahat yan babayaran mo. Not unlike sa province, meron pa tayong mga maililibre like gulay, marunong ka lang magtanim, tubig, libre sa tubig, kuryente lang yung babayaran natin. So talagang mahirap, lalo na sa sitwasyon nila na isang lady guard. Hindi ko minamalit ang lady guard, saludo ako sa mga yan dahil sila yung talagang nagsisecure ng kung ano man yung pinagtatrabahuhan nila. Lalo na sa mga lady kasi gawain ng lalaki yan, pero pati babae tinatrabaho na yung trabaho ng lalaki. Kaya saludo ako sa inyo lahat. Kaya Ate Angelica, hindi rin pala kami nagkamali ng napiling puntahan ngayong araw. Ayun nga lang, hindi din namin na ito pala story nila na may something pala na ganito. Okay, sa ngayon Ate Angelica, ganito yung kagustuhan mo na yung tatay ng anak mo o yung nakabuntis sa'yo ay magkaroon tayo ng sustento. Magbabakasakali tayo. Sa live ko din, ibabanggitin ko din to, no? Para makasakaling makaabot sa kanya. Opo. Pero possible posible yan, makarating talaga sa kanya. Opo. No? Okay. Sige, so ngayon may bibigyan muna ako sa'yo. Bigyan kita ng cash mo para may pang ano ka. Yan naman yung ano mo. Yan dyan sa dalawa. Idagdag mo muna ito para pang gastos ninyo sa TV mo, ha? Maraming salamat. Wala ka naman. Ang alam lang po namin ay makikipag-contact lang po sa father niya. Ang in-expect nyo ay Makipag-contact po sa father niya. Ngayon, problema, buti po may dumating po kasi problema din po kami sa check-up niya po. Kakaka-check up lang po niya nung atres. okay. Gawa po ng yung tenga niya po may problema po sa ano niya, sa tenga. Na kailangan po namin patingin sa private kasi tinanggihan po kami sa public tsaka po sa center. Kaya kailangan po namin sa private kasi po yung tenga niya. Ibig sabihin mo problema pala kayo sa pampacheck up sana? Opo. Kasi nangutang lang po kami sa dati niyang amo na mapacheck up po yung bata. Ay, need pa rin po namin na magpa-check up sa private. Kasi po na yung tenga niya kailangan po i-monitor na every magkakasipon po siya, yung lumalabas po talaga sa tenga yung ano niya, sipon. Umaabot po ng 1 week yung sa tenga niya. Basta, Ate Angelica, ganito. Huwag lang kayo panghinaan ng loob mag-partner, ha? Opo. Basta nagawa mo lumaban sa depression. Di ba? So ngayon pa ba kayo susuko? Di ba? Malaki na po ang baby Malaki na na. yung anak mo. Opo. Kaya huwag niyo sukuan yung buhay. May lahat ng paghihirap, may paraan yan.
Huwag niyo masyadong problemahin yung problema. Yan yung problema problema sa inyo. Opo. Hindi, sa madaling salita, joke lang yan. Sa madaling salita, huwag niyo isipin yung problema kasi masakit sa ulo. Ang isipin niyo solusyon. No? Maraming salamat po. Walang ano man. Hindi daw niya na-expect na tayo ay magbibigay din ng tulong. Ang gusto pala nila talaga ay mapaabot itong video dun sa tatay. Kasi nga hindi makontak. Okay lang. Malay mo, may next day, sa ibang araw pa, makabalik kami dito at dala pa kami ng tulong sa inyo. Maraming salamat po sa tulong Wala po. ko naman, Ate Angelica. Sana marami pa po kayong matulungan. Okay, sana nga. At sana sa inyo din, maraming blessing din dumating. Kasi lahat naman, naniniwala ako, hindi kami padadala dito ni God kung walang reason. Opo. Pinapunta niya kami dito kasi may reason yun. Diba? Opo, maraming salamat po talaga. Okay, sige, wala ko naman. Sige. So, guys, sana mag-ingat lang tayo sa mga bibitawan natin na comment sa comment section. At sensitive po itong kwento ni Ate Angelica tungkol sa naging bunga nga ng sabi natin pang mumulis siya sa kanya kasi hindi niya ginusto yun. Pero wala na para sa kanya na ipakulong pa. Gusto lang niya sustento. Yun lang. Kasi nahihirapan talaga sila. Yun lang naman. Pero kung may mga darating sa inyong blessing at makakapagsimula kayo, hindi mo na kailangan humingi ng tulong sa kanya. Opo. No? As in po talaga, nung mula nung baby siya na bumalik po ako 2 months po siya, ang baby ko, iniwan ko po sa mother ko na bumalik po ako sa trabaho. Na feeling ko po kasi na nung nakanak po ako sa baby ko, parang malayo pa rin po kasi loob ko. Mula nung buntis po ako, malayo po talaga yung loob ko na parang hindi ko po ginugusto yung pagbubuntis ko. Na lahat ng bawal sa akin, kinakain ko po, lahat ng... Kasi nga bunga siya ng ganun. Opo. Tapos nung nanganak po ako na parang malayo rin po loob ko na sabi po ng nurse, padidihin ko anak ko, hindi ko po ginagawa. May ganun. Tapos naiiyak na po ako na parang... That time may depression ka pa rin. Yes po. Matagal po mawala yung depression ko po nun eh. Pag yung anak mo nakakaintindi na, may ka na ba pasensya sa kanya? Opo. Ha? Pero po ngayon po na niwan ko siya ng 2 months, nagtrabaho po ako. Umiiyak po ako sa trabaho, parang narinig ko po iyak ng baby ko. Nung gabi po na nauwi ako, napunta po ako sa Laguna, nag-duty po ako. Kinabukasan ng umaga po, inuwian ko po yung anak ko. Kahit yung pera po namin ay 800 lang, binigay niya po sa akin, sige kunin mo yung anak mo, uwian mo yung anak mo. Ibig sabihin sa madaling salita, kasi ngayon okay ka na. Opo. Kaya nare-realize mo na na anak ko ito, Opo. mamahalin ko ito. Noon that time na naiisipan mo yon na ni padidiin, hindi mo pinapadidiin kasi nga depressed ka noon. Opo. Ano? Buti po ngayon, eh, sobrang bibo na po ng bata, kaya nawawala po yung lahat ng problema ko, yung pagod. Tsaka siya din po, na lagi niya sinasabi sa akin na kaya ako umuwi sa bahay, kasi meron akong uwian. Kaya ako nagtatrabaho kasi meron akong kailangan i-provide ng... Suportahan. Opo, suportahan. Pero ngayon ba, may pagsisisi pa ba sa'yo na naging bunga yung anak mo ng ganun? Nagkisisi po ako na ganun ang naging tatay. Pero yung baby ko, hindi ko po pinagsisihan na po. Hindi na po. Tama yan. Okay. Ganda naman ang narinig ko. Di ba? So, ayan. Malinaw sa atin lahat. Nililinaw na natin, Angelica, na lahat na nangyari na nagawa niya sa anak niya is dala ng depression. Okay? Kahit naman siguro sa inyo mangyari yun, di ba? Talagang maguguluhan at maguguluhan kayo. Matutuliro ang utak ninyo. So, yun lang naman. Okay. So, sana sa mga willing din magpaabot ng tulong kala Ate Angelica, sa totoo lang, hindi niyo sana kailangan humingi ng tulong doon sa tatay niya eh. Kasi naniniwala kung kaya ninyong dalawa yan basta meron lang mag-aalaga sa anak ninyo. At kung ano pa yung may tutulong namin, tutulong kami sa iyo. Ha? Opo. Baka sakaling makagawa natin ng paraan na hindi nyo na kailangan. No? Opo. Pero sa tatay, kung may kusa, why not, di ba? Ayun nga po ang sabi ng mga tao, kailangan kusa siya kasi anak niya yun. Hindi po kailangan kami Hindi kailangan pilitin. Opo. Hindi kailangan maya i-message. Kasi obligation yan ay. Opo, pero alam niya po na buntis po ako. Di ba? Okay, so yun lang. Sana sa tatay, magkaroon ng konting konsensya sa bata. Kahit sa bata lang, hindi naman sila humihingi ng para sa kanila eh. Opo. Sa bata lang talaga, sa anak niya lang. Kasi darating din yung araw, magtatanong yan about sa iyo. Anong sasabihin ng mama niya, di ba? Kailangan naman magsinungaling. So kahit pa paano, may masasabing maganda yung magulang na ang tatay mo nung maliit ka, sinusuportahan ka niya talaga. Di ba? Kahit na gano'n yung nangyari. Okay, so salamat sa lahat na sumama sa mission namin ngayon dito sa Laguna.
Salamat sa mga kasama ko kay Luke, kay JM. Nakarating kami dito. Yan, sana marami pa tayo dito matulungan sa Laguna, sa part ng Laguna lang. Okay, nasa na si Ate Mary Grace? Papaalam nito. Ate Mary Grace! Halika po. Nagpapasalamat lang po ako sa mga kapatid ko na pagka kailangan po talaga na kahit may mga pamilya na po sila. Kahit kailangan po talaga namin na financial po na mapacheck. Tumutulong pa po. Sobrang pasalamat kahit po sa mga mother saka sa father ko. Sobrang laking pasalamat po na tinutulungan nila kami kahit alam ko na hirap din sila. Okay, so yun, salamat. Ate Mary Grace, salamat din kasi ikaw yung naging daan para makarating kami dito, no? Kumbaga, nakita ko mahal mo talaga itong mag-ina kasi nagbabaka sakali ka nga, ikaw yung gumagawa din ng sasaparaan, di ba? Tsaka saludo ako sa'yo kasi kagana sabi mo kanina, kung iiwan mo sila, paano na sila. So hanggang ngayon, dito ka. No, kaya saludo din ako sa'yo. At sana, kumbaga, mapagtagumpayan niyo itong pamilya na binubuo niyo rin dalawa, no? Sabi ko hanggat kaya, magsikap para sa bata. Kasi hindi man natin palaki ang bata, expectation mo na palaki ang expenses mo. Totoo. Magkano ng per sahod namin, 640 lang kami, 12 hours. Pero tayo, uy, marunong. Gwapong bata to, pati-pati. Tisay po ng tatay. Tiso yung tatay. Opo. Okay. Magpatsik-patsikapan niyo siya? Opo. Kung kailan kayo free. Pero Saturday na bukas Sunday, Monday. Kung sakali lang na may time kayo. Oo, siya. Oo, siya. Okay, sige. Maraming salamat guys. At supportan niyo rin Commander ni Marcos, Renz TV. Supportan niyo yung team namin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo. God bless. Shoutout kay Ninang Adelina. Ingat po. Looking for a song to sing to calm this heart inside of me, but I